video natin ngayon mga maestro ay pag-usapan pa rin natin itong tungkol sa PBB 2023. Ayan, so marami po kasi nagtatanong nababasa po natin sa mga comment section po na mga videos na ina-upload natin dito sa ating channel and sa ating pong Facebook. Ayan, so marami po nagtatanong na mga maestro natin kung eligible na nga mo po ang DepEd para sa PBB 2022. Ayan, kasi syempre sa mga ginagawa po nating video, yung mga listahan po ng mga agencies. Ayan, so by the way, sa mga hindi po nakakapanood nung mga listahan po ng mga agencies, hindi lang po sa DepEd, lahat po ng agencies, mga departments sa Pilipinas, meron na po tayong listahan po niya ng mga eligible at hindi eligible for PBB 2023. Ayan, hanapin niyo lang po yan sa channel natin and ilalagay ko rin po sa description po ng video natin yung mga link po para mapanood niyo po yon, yung mga listahan or mga list po ng mga eligible departments or agencies for PBB 2023. Ayan, so ngayon sa episode na ito, focus muna tayo sa DepEd, po mga maestro. Ayan, so marami kasi nagtatanong sabi ko kanina, kung ang DepEd ba ay eligible na raw for PBB 2023. Ayan, so kung titignan po natin ang website po ng PBB Secretariat, ayan, mapakita ko po sa inyo. Ayan, so ito po mismo yung pinaka-dashboard po ng Department of Education, Office of the Secretary. Ayan, kasi po tayo mga kaguruan ng mga kamaestro po natin dyan. Dito po tayo nabibilang sa Department of Education, Office of the Secretary. Ayan, so ito po yung pinaka-dashboard po natin sa website. Ayan, kung titignan nyo po dito sa status, po mga kamaestro, ayan, ang pinaka-latest po dyan is PBB 2022 scorecard. Ayan, nakalagay naman po dyan, Department of Education, Office of the Secretary 2022 scorecard, which is tayo po eligible dyan. Pero ito po ay PBB 2022 na nakuha po natin last year. Ayan. Pero kung makapansin po ninyo, wala pa po dyan nakalagay na 2023 scorecard. Ayan. Kasi may mga nababasa tayong comment na ang DepEd daw po ay hindi na eligible. Kasi nga, wala pang lumalabas ngayon na scorecard. So, wala pa pong nakakalam, Wala pa pong nakakalam kung tayo eligible or hindi. Kasi nga po, waiting pa tayo sa scorecard po para sa Department of Education, Office of the Secretary. Ayan, kaya hindi po natin pwedeng sabihin na ay ang DepEd hindi na eligible. Ayan, ang DepEd ay eligible. So, wala pa pong pwedeng mag-confirm yan mga kamaestro. So, wag po tayo basta-basta maniniwala sa mga nababasa po natin sa comment. So, antayin po natin na officially lumabas po ang scorecard natin dito mismo sa website po ng PBB Secretariat. Alright? So, doon lang po natin masasabi kung tayo ba talaga ay eligible or tayo naman ay hindi eligible. Siyempre, mas masaya kung tayo ay eligible kasi yearly naman talaga mula po nang ginawa yung or na-create po ang PBB, kung hindi po tayo nagkakamali ay talagang always eligible naman po ang Department of Education, especially po ang Office of the Secretary. So malinaw po waiting pa po tayo sa ating scorecard. Hindi pa po lumalabas ang scorecard natin for PBB 2023. Kaya abang-abang lang po kayo sa channel natin kasi pagka yan ay lumabas na ay agad-agad po natin yung ibabalita sa inyo mga kamaestro. Alright, so dito ko natatapusin tong ating video ngayon. Kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, click mo na ang subscribe button dyan para ikaw yung unang nakapanood ng mga videos na ina-upload natin. Katulad dito, yung mga updates pa rin about sa PBB 2023 and other benefits sa mga teachers and government employees. And syempre, click mo na rin ang notification bell button para manonotify ka, always updated ka pag may mga bago tayong uploaded na videos. Muli, maraming salamat sa inyong panonood at pakikinig. Once again, El Maestro, see you on my next vlog. Bye-bye!